Hi guys! You tend to forget that my love life is not a national issue. Nakalimutan niyo na ba ang national issue ng mga corrupt na mga contractors? Siguro naman yan ang i-focus natin. Given that I married one person and the reactions are so many. I don't have to answer to any of you, but let's talk about that. Let's talk about the contractors that the witch hunt is very selective. Nadadamay ang mga mabubuti ng mga contractors na kilala ko personally from Cebu, from Butuan, from Bukidnon pa yung iba. Yung mga contractors na maaayos naman sana pero nadadamay sa mga corrupt. Given kasi na may mga senador na nagsasalita pero hindi prudent. Ang kahirapan kasi niyan, you can be credible, you can be honest, but hindi lahat ng impormasyon na sinasabi mo, my dear senator, ay totoo. And dyan talaga tayo nagkakamali. Because it doesn't mean that you come from a place of authority, that kuno you are fighting against corruption, pero yung sinasabi mo mismo ay hindi naman lahat totoo. Dahil ang sinasabi mong blanket statements ay nakaka-attack ng mga maaayos na mga contractor na wala naman sanang ginagawang corruption. Let's take for example that how does this all work? A 1 billion project is not considered big. Bakit? Nagsa-start kasi ang project at 50 million and above. Siguro naman, my dear Senator, ang uunahin mong imbestigahan, ang 50 billion peso projects at pataas. At hindi lamang na nagpo-point fingers ka sa Congress. Ilan ba kayo dyan sa Senate na fina-fund ng mga corrupt na contractors na ito? Let's make an example of that, shall we? Kasi ang hirap naman yan, magtuturo-turo ka, magbablanket-blanket statement ka. Pero, may sarili kang tinatago. Tinatago mo ang baho ng mga kasama mo sa Senate na alam kung sino ang mga corrupt na contractors na ito at pinoprotektahan nila dahil nakatulong sa kanila at sa kampanya nila para maging senador. Yan ang hindi ko gusto. Kasi ako, while I do believe that yes, both LGU officials and of course you there in the Senate and even in the Congress, you do have, each of you has a right to the public, has a right to inform the public. Pero sana, you investigate well. Sana hindi kayo nagsasabi ng mga bagay-bagay na hindi totoo para hindi nadadamay ang mga contractors na maayos naman siniserbisyuhan kayo. Mga contractors na ginagawa lang naman na tama ang trabaho nila at taon-taon nang umuulit pa. Ilan lang ba ang contractors na 50 billion pataas ang project na ginagawa? Why don't you start your investigation there? Why don't you come up with concrete names, concrete companies that have truly created a dent and have made projects that are useless, katulad ng ginagawa ng presidente. May project sa isang lugar, pinuntahan niya, nakita niyang useless, in-expose niya sino may gawa, doon na ginawa ang kaso kasi yan dapat. Hindi na ginagawang witch hunt na unfair, na nadadamay ang mga maaayos at ako mismo nasasaktan ako dahil alam ko naman na yung mga maaayos, maaapektuhan ang mga negosyo nila at sino ba ang kawawa? Ang mga bilyonaryo bang may-ari ng mga contracting companies or construction companies? Hindi. Ang kawawa ang mga tao sa baba. Ang mga construction workers, ang mga engineers na nadadamay, yun ang mga yon. Just because you see one ultra-corrupt contractor be interviewed in the media, automatically lalahatin mo na silang ganon? Hindi naman ata fair yung ganon, my dear Senator. Hindi rin naman talaga din tama na yung mga kakampi mo pa, fake news ang sinasabi. Ang kahirapan kasi niyan ng mga vlogger kasi ngayon, maiingay pati love life ko inuuna. Unahin nyo kayang imbestigahan ang dapat para sa mga tao. Ang dapat na kinukutya ay ang mga contractors na totoo naman na talagang corrupt. Puntahan nyo ang lahat ng lugar sa Pilipinas. Tingnan nyo ang isang project. Kung sira-sira ba ang sabihin natin ang 100. Investigate kung sino may gawa. Investigate kung ilang taon at kung ano at magkano ang project na yan. And expose that. Not the details of my love life na wala namang kinalaman sa'yo. Pero yun nga, I'm not gonna tell you what you have to do given that you make more money by talking about me, diba? Ang akin lang, since ang responsibility ko naman ay para sa taong bayan, yun lang ang sinasabi ko. Be careful, my dear Senator, sa mga sinasabi mo dahil you will lose good people who are serving the Filipino people well. Hindi lahat ng mga contractors are evil and corrupt. Hindi dapat nila lahat dahil hindi rin fair yan. Hindi fair given that they are only doing their businesses
that help thousands of Filipino people. And they do not deserve being castigated, insulted, and of course, relegated to being corrupt just because they have big projects. Because uulitin ko, my dear Senator, ikaw dapat ang una na mag-investigate sa mga kasamahan mo sa Senate. Although alam ko personally kung sino sa kanila ang may ties to the corrupt contractors, ayoko na lang magsalita. Ang sinasabi ko lang, hindi mo pwedeng ituro-turo ang Congress, hindi ka pwedeng magparinig-parinig, tapos wala naman totoong investigasyon na ginagawa. While the Senate hearings are in fact very helpful, I just hope that they come up with specific persons involved. Hindi na iisahin nyo lahat hanggat sa wala na talagang contractor na tutulong sa Pilipinas niyan. Kayo po ba ang magmamasa-masa ng mga daan? Kayo po ba ang magiging construction worker at hindi na senador? Sige, pag-isipan nyo ng mabuti. Because uulitin ko, you can be credible, you can be honest, you can be frank. But the thing is, it all goes away when you're no longer truthful. Because half-truths do not make full truths. And they are not the same. Ingat! So this is the update to my baby batang that I got today in Talisay. So mo ni siya, it's just a baby batang, no? Dili po ta over. Kanang madala lang, kanang pwede ra dalhon sa checked-in baggage nga batang. Oy! Thank you so much to Alma Nicole of Infinite Glow Aesthetic Center sa akong baby batang, no? Nga naa-jud. Madala gyud nako makigtigi jud ko kang junte kato kang junte kay kato naman gyud iya madam nga mga gito nga batang kani siya bibi batang pa kay first session pa man per infer nest gyud ang dalhon sa Siargao bikini og baby batang da kabisi. I'm so excited. Yay! Thank you so much. Pati kay Ate MM who did my Barbie arms and my double chin. You're so proud of me, babe. I love you so much, my love. I'm so guapa. Yes. Yay! I'm so obsessed with my nails. Azan, guapa siya kaayo. So excited. So the accent was chosen by Tony to represent the celebration of his birthday. Since I will not be bringing my jewelry to Siargao. So this accent nail per hand is perfect. I chose the two Yes, ring you. fingers. Yes, thanks, babe. Love you.